Good morning, my dear brothers and sisters. Our gospel this morning is from St. Luke and from chapter 24, which is the last chapter of the Gospel of St. Luke. And this last chapter is a description of what happened on the first Easter day. Ikinukwento sa atin sa kabanatang ito kung ano ang nangyari nung si Jesus ay muling nabuhay. Una, nagpakita siya kay Maria Magdalena at sa iba pang mga babae noong madaling araw. Habang sina Maria Magdalena ay bumalik sa libingan upang lagyan ng mga pabango at ayusin ang patay na katawan ni Kristo. Pero wala silang natagpo ang katawan sapagkat wala na si Jesus sa libingan. Pagkatapos na magpakita si Jesus kay Maria Magdalena at sa mga kasama nitong babae, isinalaysay naman ni San Lucas kung paanong si Jesus ay nagpakita sa dalawang alagad na naglalakad pauwi sa Emmaus. The story of the two disciples going home to Emmaus. They did not recognize Jesus, who has been traveling with them all along. And then, itong ebanghelyo natin ngayon, kung saan ang Panginoon naman ay nagpakita sa kanyang 11 alagad. At sinabi ng Panginoon, "Peace be with you," which I said is one of the gifts of the resurrection. So sa umaga, sa madaling araw, sa umaga hanggang gabi, sa unang araw ng muling pagkabuhay, ang Panginoon ay nagpakita sa kanyang mga alagad. At kung babasahin ninyo yung lahat ng mga pagkakataong siya'y nagpakita, lagi ang isang paulit-ulit na sinasabi ni Jesus ay ito, huwag kayong magtaka. Ang lahat ng ito ay para matupad ang nasusulat sa banal na kasulatan. Kahit po sa ebanghelyo natin, ipinaliwanag niya, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures. Ang lahat ng nangyari ay nakasulat sa banal na kasulatan, sapagkat ang lahat ng nangyari ay bahagi ng plano ng Diyos. Hindi namatay si Jesus dahil aksidente. Hindi namatay si Jesus dahil wala na siyang pagpipilian, hindi na siya makatakas. Hindi. Ang lahat ay naganap bilang bahagi ng plano ng Diyos. May plano ang Diyos. Hindi siya isang katulad ng ilan sa atin na kung ano ang maisipan, yun na lamang ang gagawin. Kung ano ang gustong puntahan, doon na lang pupunta. Walang plano. Of course, meron din naman mga taong ang daming plano pero walang natuloy. No? Okay. Drawing. Pero may plano ang Diyos. Ang lahat ng nangyari kay Jesus ay bahagi ng isang malaking plano. Kaya, una, dapat tayong magtiwala. Sapagkat kung anuman ang nangyayari sa ating personal na buhay, katulad sa buhay ni Jesus, meron itong bahagi sa plano ng Diyos. Hindi ba minsan sinasabi natin, kapag may nangyaring hindi natin gusto,
para na lamang ipaliwanag natin, well, may dahilan. May dahilan ang Diyos. Totoo naman po, ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Pero, mga ginigilo kong kapatid, ito ang isang mahalaga na dapat nating tandaan. May plano ang Diyos, para kay Jesus, may plano ang Diyos para sa mundo, may plano ang Diyos para sa tao, may plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang tanong ay ito, ano yun? Ano yung plano ng Diyos para sa inyo? Para sa akin? Para sa atin? Kasi ang tunay na kaligayahan ay makikita natin kapag ginagawa natin yung plano ng Diyos. Peace can only come when we are reconciling our plan with God's plan. Kaya nagkakaloko-loko ang buhay natin ay sapagkat hindi tugma yung ginagawa natin at kung ano yung gusto ng Diyos. Kaya importante na matuklasan natin ano yung plano ng Diyos. Kasi, mga ginigili kong kapatid, ito sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ay tinatawag sa pagpapari. Hindi lahat tinatawag sa pagmamadre. Meron kasing mga kabataan na gustong-gustong magpari. Gusto niyang magpari, gusto ng lola niyang magpari siya, gusto ng nanay niya na magpari siya. Pero, yung ba ang tawag ng Diyos sa iyo? Yung ba ang plano ng Diyos sa iyo? Sapagkat kung hindi yan ang plano ng Diyos, kahit na ilagay ka sa seminaryo, kahit pumasok ka na seminaryo, hindi ka magiging masaya doon. Kahit na pumasok ka sa kumbento para magmadre, kung hindi ka para doon, hindi ka magiging fulfilled. Sabi nga ng isang nabasa ko not all flowers are for the altar. Di ba? May mga bulaklak dito sa altar. Pero hindi lahat ng bulaklak para sa altar. Yung iba, para sa burol. Para sa table. Para sa aisle. But it does not matter whether you are on the altar or on the table or sa burol o sa aisle. Hindi importante. Ang importante, saan gusto ng Diyos na pumunta ka? Ano ang plano ng Diyos? Ganon din, kabaligtaran naman, hindi naman lahat tinatawag sa pag-aasawa. Ha? Huwag niyo sabihin na dahil kayo 35 anyos na, dapat na kayong mag-asawa. Hindi. At huwag ninyo ikahiya na wala kayong asawa. There's nothing embarrassing with single blessedness. Ako, wala akong asawa Pero hindi ako nahihiya. Ha? Kasi, minsan ito, sa mga pagtitipon, tatanungin kayo, kailan ka ba mag-aasawa? Di ba? May party, tatanungin ka, kailan ka ba mag-aasawa? Yung mga kabarkada mo, yung mga kaklase mo, may asawa na. Ibalik nyo ang tanong, kailan ka ba mamamatay? Ganon. Na? Kasi po, hindi naman lahat tinatawag sa buhay pag-aasawa. Kasi kung mag-aasawa ka, dahil lamang natatakot kang maiwang mag-isa, o dahil lamang kabarkada mo may asawa na lahat, hindi ka magiging masaya. Kalaunan, maghihiwalay din kayo. Sapagkat hindi yon ang bukasyon mo. May plano ang Diyos. Kaya tanungin mo, ano ang plano ng Diyos para sa akin? Ngayon sasabihin niyo, Father, paano ko malalaman yon? Magdasal ka. Hingin mo ang kaliwanagan ng Diyos. Lord, guide me. At magtanong ka sa nakakaalam,
sa isang tunay na kaibigan, sa pari, sa madre, kaibigan, sa nanay mo, sa tatay mo. Ask people who love you to help you discover your life, the plan of God to you. Kasi anuman ang plano ng Diyos, hindi mahalaga. Ang mahalagay, umuo ka doon sa planong yon. Magpari, magmadre, mag-asawa, hindi mag-asawa, manatili sa Pilipinas, pumunta sa ibang bansa, no? Mag-aral nitong kursong ito o ibang kurso, magturo o magtrabaho, all of this should answer one important question. What does the Lord want me to do? Si Jesus, paulit-ulit niyang sinabi, ang lahat ng ito'y nangyari para matupad ang nasusulat. And you know, sa bandang huli ng Ebanghelyo at maging sa unang pagbasa, sabi doon, you are witnesses to this. Kapag ang isang tao ginagawa kung ano yung plano ng Diyos para sa kanya, yung taong iyon ay nagbibigay patotoo. Nagbibigay patotoo. Tayo rin, ako rin at kayo rin. Ako bilang pari, kapag ginagawa ko yung plano ng Diyos para sa akin, ako'y nagbibigay patotoo sa karunungan ng Diyos. Kaya mga ginigili kong kapatid, sa umagang ito, nais ng Diyos na tuklasin natin ano ang plano niya para sa atin. That is why every day, in the morning, after we wake up, we give thanks to the Lord for another day and ask always, Lord, what do you want me to do today? Amen.